beloved Boss Mike Cervera. Baka nakakalimutan nyo itong binabanatan natin na to na para bang ako lang mag-isa yata ang bumibira dito eh. Pasok! Nasa mahigit isang Yan mga kababayan ko, si Guardiola, ito yung sinasabi ko na mas higit pa kaya Diskaya. Oo, ito mga kababayan, ito ang totoong halimaw. Halimaw mga kababayan to ha. Halimaw ito. Itong nagngangalang Edwin Guardiola. Ay grabe ito mga kababayan sa pagnanakaw sa kaban ng bayan ha. Eto na, pakinggan ninyo. frozen na ang nasa mahigit 1,000 bank accounts na Grabe, konektado sa contractor na si Edwin Guardiola. Kita nyo, pinakikinggan tayo ng Pangulo. Sabi ko sa inyo eh. Yan yung nagbigay ng kotse sa Batangas. Meron niyang nagbibigay sa akin, mga kababayan eh. Jojo Chavez. Oo, yan yon kay Vilma Santos. May nagbibigay nga sa akin politiko ng kotse. Oo. Ayoko. Bakit ko naman tatanggapin yun? Hanggang Kia Pride lang ako. Diba? Baby, sabing gano'n, no? Boss Mike, wag mo na akong banatan, ha? Basta eto, regalo ko sa iyo, hindi ko tinanggap. Bakit ko naman tatanggapin, mga kababayan? Hanggang Kia Pride lang ako. Diba? Nasa may susi nun? Hindi naman ako marunong mag-drive ng mga ganito, eh. Yung ganyan? Hindi, hanggang Kia Pride lang talaga ako kaya hindi ko tinanggap. Tao pa ko ha! Hindi ko tinanggap talaga. Alam ko dyan sa pagdadrive sa mga ganyang mga sasakyan, hanggang Kia Pride lang ako. Eto na, dito na tayo. Dito na, ha? Pasok! Milyones daw ang halagang sangkot dito. Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Ipinag-utos na ng Court of Appeals ang pag-freeze sa bank accounts ni Construction Workers Solidarity o CWS Party List Representative Edwin Guardiola. Alinsunod sa isinumiteng freeze order petition ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Kabilang dito ang 55 bank accounts na nakapangalan mismo kay Congressman Guardiola. Kita nyo no, mga kababayan ko, no? Ano kayang gagawin nila ron, ano? Diba? Ano kayang gagawin nila ron, mga kababayan, no? Ang dami-daming bank account. Pwede nga lang na isa lang, ano? Sila, tignan nyo, 55 na bank account? Grabe naman yan, daming pinagtatago. Diba, no? Tuloy. 756 accounts na nakapangalan sa kumpanyang Newington Builders. 325 accounts na nakapangalan sa S.A.N. Construction and General Trading. At 57 accounts na nakapangalan sa Laurel Development Corporation. Grabe, dami. Karamihan ng bank accounts na ito registered sa Asia United Bank, Banco de Oro, Philippine Business Bank at Development Bank of the Philippines. Ang lahat ng kumpanyang nabanggit, pagmamayari ng pamilyang Guardiola. Ayon sa investigasyon ng... Kita nyo, mga kababayan ko? Ako, mga kababayan, sasabihin nyo, di ba? Si Boss Mike talaga, dami talaga na itong mga sinasabi na na puro chismis kung last year, nung binabanatan natin to, okay lang. Sang-ayon ako sa inyo, chismis lang. Di ba? Tama, mga kababayan, Kung last year, sabihin nyo sa akin, na eto na naman, meron na naman bagong chismis. Di nga namin kilala yan, Edwin Guardiola na yan. Ngayon lang namin narinig kayang pangalan na yan. Sino ba yan? Di ba? Kasi nga, naungkat tong Diskaya, sinasabi ko, mas halimaw sa halimaw tong Guardiola. Alam nyo yan, matagal ko na sinasabi. Ngayon, mga kababayan, chismis pa ba to? Mga kababayan ko, chismis pa ba? Eto, ayan na, mga kababayan,
Pinris na ng AMLAC, pinris na ng gobyerno yung kanilang mga bank accounts? Sige nga. Kaya nga mga kababayan ko, sinasabi ko sa inyo, bago nyo mapatunayan na totoo yung sinasabi ko, huwag nyo muna akong husgahan ngayon. Antayin nyo yung mga matagal na panahon kasi mangyayari at mangyayari yan. Nangyari ba mga kababayan ko? Ligaspi ikaw, makakapagpatunay niyan. Pachuchay. Nangyari ba? Ayan, nangyayari ngayon, yung bang pinris, yung mga ari-arian netong dambuhalang magnanakaw na to mga kababayan ko yung ba pinris lang basta-basta, ibig sabihin may nakita na ebidensya, kaya na-pris yan. Diba? Hindi yan ipipris ng walang mga ebidensya, walang magpapatunay at walang basihan. Di ba? AMLAC, malinaw ang discrepancies sa pagitan ng published financial statements ni Guardiola Ayan at na. ng total inflows and outflows ng pera sa kanyang bank accounts. Hindi rin daw ma-justify ng kanyang legitimate source of income bilang isang kongresista. Ang laki ng mga ipinapasok na pera sa mga account na ito sa pamamagitan ng deposits at mga tseke. Teka muna. Teka lang sabi ni Jojo Chavez, lahat ng sinasabi mo, Mike, nangyari. Di maniniwala ka na sa akin na si Martin Romualdez, ganun na nga. Gusto mo pa ba ng araw-arawin yun? Maniwala ka na kasi. Nako, darating yung panahon, maniniwala ka na. Alam mo, hindi tayo magsasalita dito nang alam ko na puro chismis lang ako, hindi. Kailangan may matibay akong kaalaman patungkol sa mga pinagsasabi ko. Mahirap mapahiya. Di ba? Di ba, Dimples Marlop? Mahirap mapahiya, di ba? Sa'yo lang ako nanonood kasi lahat may resibo. Yan! Di ba? Pero di pa ako tapos. Aminin mo na, Jojo Chavez, hindi ka naman makukulong katulad ni Martin. Eto na. Ay, Jojo Chavez, gusto mo ba yung ganito? Idol mo yun. Gusto mo yung ganong idol? Yung ganong, gaganon? Ibang klase. Wala steak, mga kababayan ko. Ewan mo sa inyo. Ito na. Halimbawa, sa taong 2023 pa lang, Grabe naman 13 billion, mga kababayan ko. Mga kababayan ko, ano to? Trillion? umabot sa 13.5 billion pesos. 13.5 billion pesos. Mga kababayan, ang dami kasing numero, no? Hindi tayo sanay ng ganyang karami. Hindi tayo sanay ng ganyang karami. Ay, grabe. Wala tayo sa... Oy, Jojo Chavez, alam mo, kukontrahin kita dyan, ha? Depende kasi sa paggagamitan niyan. Ha? Paano bang ganito? Sa lugar sa Amerika, pwede kang magsuot ng ng sando na walang bra ka, di ba? Dito sa atin, hindi yun. Oo, medyo kakaiba yun. Sabihin mo lang ignorante yung mga tao, pero dapat nilalagay natin sa lugar yun. Ang tanong ko Guardiola, tanggalin muna kita at babanatan natin si Jojo Chavez. Ang tanong ko, ang tanong ko sa iyo, Jojo Chavez. Yung paggaganon-ganon, gaganon-ganon. Yung ba
alam ng tao yon dito sa atin. Maaaring sa Hawaii, tanggap nila yon. Pero dito sa atin, ang tingin nila, bonjing. Diba? Tama ba mga kababayan ko? Depende kasi sa lugar kung saan mo gagamitin yan eh. Pag ginamit mo yung doon sa Hawaii, abay cool yun, cool na cool. Pero pag ginamit mo na dito sa Pilipinas, yung ano, putik na yan. Mukha kang bonjing nun. Tignan mo, mula nung ginawa niya yun, lumagapak yun. Kasi nakitang mukha naman talagang bonjing, di ba? Di ba? Ganun ka rito, tingnan mo, bagsak ka. Di ba? Tama ba? Tama, mga kababayan ko? Oh. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Tatawa tuloy ako. Oh, ayan, Alicia Duran, may kakampi ko rito. Abno, di ba? Sabi ng kuwan, sino masabing cool dito yun? Ayop na yan, ngayon, alam nyo na. Kaya nga mga kababayan ko, kapag kayong mga Amerikana, maglalakad sa Divisoria na kahit wala silang bra, okay lang kasi ganun talaga sila. Pero, wag mong pipigilan yung mga tao, natitigan ka sa dibdib mo na bakat yung utong mo. Tama ba? Kasi, hindi pambihira eh. Di ba? Ay, pambihira lang eh. Sa mga mata ng mga Pilipino na may naglalakad dyan ng walang bra. Tapos, tayo pa rin ang alin, syempre, ang utong. Diba? Syempre, yung mga lalaki, kahit babae, titignan ka na yung babae. Naglalakad, walang bra, dami-daming tao dito. Ang laki-laki pa naman ng joga. Ngayon alam mo na. I-text mo na lang ako mamaya, Jojo Chavez. Our beloved Boss Mike Cervera.